Alamin po natin ang latest sa huling araw ng confirmation of charges hearing sa kaso ni dating Pangulong Duterte sa ICC. Live po mula sa The Hague, the Netherlands. Nauna sa balita si News 5 anchor Angela Lagunzad Castro. Angela, anong tinatalakay ngayon ng kampo ng dating Pangulo? Bok, tama ka, nandito pa rin ako ngayon sa media center ng ICC The Hague, Netherlands, kung saan ongoing ngayon yung nangyayari, yung continuation o completion of the submission on the merits of the case ng depensa. No, nagsimula ito sa isang reminder mula kay Judge Motok, kay defense, kay Attorney Kaufman, na sinasabihan siya, nire-remind siya regarding the issue ng reduction, na kailangan ay igalang, i-respect yung rule na yon, na dapat hindi pinapangalanan or ina-identify ang mga witnesses at saka ang mga biktima. So ito naman sumagot si Attorney Kaufman, at he said na nirerespeto daw niya yung rule na yon. So and then he moved forward to tackle itong alleged high value target, na pinresenta ng prosecution. At of course, siyempre sa hanay niya i-debunk niya ito, saying na itong high value target ay isang hindi coordinated plan, tulad ng coordinated plan ng pagpatay, tulad ng sinasabi nga ng prosecution. Ibig sabihin, sabi niya, sa ibang bansa nga daw ay meron din mga high value target. It is for him a operational framework, na nagreresulta sa pag-aresto o pag-surrender ng mga kriminal. So sabi niya, dapat daw each alleged HVT or high value target incidents dito daw sa Pilipinas ay must be scrutinized para hindi daw po nagkakaroon ng mga kumbaga yung mga akusasyon na pinapatay sila. Isa sa mga isa sa mga pinunto ni Kaufman kanina din yung pag-arrest ay pagkapatay ni Mayor Espinosa at saka ni Raul Yap, Sinabi niya na in fact bago siya nakulong ay binigyan siya ng ultimatum ni former president at that time na sumuko, and then sumuko naman daw siya. So whatever happened in that cell nung namatay siya ay labas na daw si Pangulong Rodrigo Duterte. So medyo nagsimula itong confirmation of hearing, itong fourth day, ay nagsimula medyo late, mga 6 minutes or 7 minutes late. Hindi natin alam kung bakit, pero ngayon ongoing pa rin siya, of course, at antabayanan natin kung ano pa yung mga sasabihin niya. Bok. Bok, ano ba ang hinihiling ng abogado ng dating Pangulo sa ICC Pretrial Chamber? Oo. Of course, siyempre ang abogado si Attorney Kaufman, hinihingi niya na hindi matuloy yung kaso, 'di ba? Ito ang kanyang of course ang main goal dito, hindi matuloy ang kaso. Kung hindi man magkakaroon kasi ng detention review mamaya, they're also looking at the possibility for another request sa interim release. So mamaya antabayanan natin 'yan. Bok. Okay, Bok, nabanggit mo na rin yung detention review. That's something that is done regularly. May possibility bang mapalaya ang dating Pangulo through that review? Hindi natin alam, kasi sabi nga natin it's a procedural requirement ng ICC na to justify, yung kanilang pagde-detain dito sa isang akusado o sa isang respondent. So titingnan dito kung dapat ba na siya ay manatili sa kanilang kustodiya. That's why may review na magaganap mamaya para tingnan natin kung ano ang magiging kung ano ang magiging resulta ng review na yan. But of course, sa hanay ng mga biktima, hindi magandang balita ito para sa kanila kung magkakaroon ng pagkakataon, or if there's any possibility na magkaroon ng interim release itong si Pangulong Rodrigo Duterte. Bok. Okay, last day ngayon ng pinakaiintay nating confirmation of charges hearing. What do we expect? Anong susunod nating abangan? Okay, so right now, as I've said, ongoing yung completion ng submission on the merits of the case by the defense. After nito, magkakaroon ng closing statements sa hanay ng prosecution ng biktima through their legal counsel, and of course itong sa depensa na si Attorney Nicolas Kaufman. So sabi nga dito, magkakaroon ng tagisan ng talino upang makumbinse ang pre-trial chamber na sa panig ng prosekusyon ay magkaroon nga ng trial na itong kaso na to ay may ebidensya, sapat ang ebidensya para mag-proceed sa full trial. Pero of course, on the other side of the fence, sa depensa, ang kanilang dapat gawin with their closing statement ay makonvince ang pre-trial chamber judges
na wala ngang kasalanan, no? Walang merito yung mga kaso, kumbaga weak, no? Mahina yung kaso laban kay Pangulong Duterte, kaya dapat hindi ituloy ito sa full trial. Bok. Ulat ni Angelo Lagunzad Castro live po mula sa The Hague sa The Netherlands. Mga kapatid, Jig Manikad po, pagdating sa mahalagang balita sa loob at labas ng bansa, dapat una sa lahat, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.